Bakit mo kailangan ng extra income as an OFW? Hi guys, this is Paul of Unified Products and Services, and in this video, bibigyan ko kayo ng 3 reasons bakit as an OFW kailangan ho natin ng extra income. So, konting background lang guys sa mga hindi po nakakakilala sa akin. So, ako po mismo is an ex-OFW. Nagtrabaho po ako sa Singapore last 2017 until 2019. So, 2 years lang guys yung tinagal ko as an OFW. And syempre, 'di ba yung mga reasons natin bakit tayo nangingibang bansa, 'di ba? Bakit tayo pumupunta magtrabaho sa abroad? It's because syempre gusto ho nating bigyan ng mas magandang buhay yung family natin, and syempre para sa future din natin. And ganun din po yung isa sa mga reason ko, And totoo naman po, 'di ba, na pag nasa abroad tayo, 'di ba, pag nandun na tayo sa ibang bansa, talagang mas malaki yung income, 'di ba, compared na nasa Pilipinas lang tayo. And syempre, mas nakakaipon po tayo ng maayos, 'di ba? Kumbaga mas malaki nga syempre yung income, tama. So mas malaki din yung ipon natin, Pero habang tumatagal po ako sa abroad, habang alam mo 'yon, lumipas yung mga buwan na nandun po ako, marami akong nare-realize bilang isang OFW din, Kasi marami akong nami-meet, marami akong nakikita, marami akong nakakausap na mga kapwa natin Pinoy doon po sa Singapore during that time. And alam mo 'yun, karamihan po sa kanila 5 years na, yung iba 10 years, yung iba more than 15 years na nasa abroad, 'di ba? Nagtatrabaho, kumbaga non-stop po 'yun, OFW sila. Pero nakita ko po yung buhay nila, parang hindi pa din sila okay, 'di ba? Alam mo 'yun, yung iba hindi pa din nila alam paano sila makakapag for good, 'di ba, sa Pilipinas. Correct, Karamihan yung iba nakakalungkot, may mga utang pa, 'di ba? Yung iba marami pang pinapaaral, maraming sinusustentuhan, So doon ko naisip na hindi pala sagot din, 'di ba, yung pagiging OFW para makuha yung mga pangarap natin sa buhay. So doon ko po na-realize na kailangan talaga nung extra income habang nasa abroad tayo. So ito guys yung 3 reasons, 'di ba, bakit natin kailangan ng extra income as an OFW. Ayan, so kung OFW ka, please comment down below OFW. Ayan, para at least alam ko sino po sa mga viewers natin yung currently nagtatrabaho sa abroad. And mind you guys, I'm not against sa mga OFW, kasi ako po mismo, galing po ako dyan. Kumbaga hangang-hanga po ako kasi hindi po biro talaga yung magtrabaho ka sa ibang bansa. Karamihan sa mga tao, yung mga hindi pa nakaranas talagang mag-abroad, hindi po nila maiintindihan yun. Alam mo yun, yung sakripisyo, yung homesick, 'di ba, yung minsan yung tinitipid natin yung sarili natin, tama ba, para at least makapagpadala lang sa Pilipinas, tama po ba? Minsan yung mga bagay na alam mo yon, dinideprive natin sa sarili natin para lang talagang makapag-ipon habang sa abroad. So ako po mismo, naranasan ko yon, Alam mo yung tipo makakain ka lang ng noodles, itlog, tama, okay na sa atin. Correct? So ito guys yung 3 reasons na ibibigay ko sa inyo. Reason number 1, bakit natin kailangan ng extra income habang tayo ay nagtatrabaho sa abroad, Unang-una guys, hindi sapat yung kinikita natin, Paano ko nasabing hindi sapat, Paano mo nasabi, Sir Paul, hindi sapat? Malaki nga yung income sa abroad. So actually, yung income sa abroad guys, iba-iba yan, Depende sa trabaho mo, depende sa field mo, depende sa profession mo. Correct? So most of the time, katulad niyan, in my case, manager po ako doon sa Singapore, ng isang restaurant. So, imagine mo, malaki nga yung kinikita namin, 6 digits per month, more than 100,000 per month. So, pag malaki yung kinikita sa abroad, guys, expect mo, malaki din po yung expenses. Correct? So, malaki din. Bakit? Kasi mataas po yung cost of living. Naalala ko po sa amin during that time, imagine mo, bahay pa lang. 'Di ba? Hindi pa nga yun bahay, parang ano pa yun, parang bed space. Marami kayo sa isang bahay. Tama po ba? So, kasi bakit? Kasi pag ikaw lang mag-isa, hindi mo kakayanin yung renta. 'Di ba? So imaginein mo, doon pa lang sa rent ng bahay, utilities, kuryente, 'di ba? Malaki na agad, 'di ba? More than 20-30,000 na agad yung nagagastos ko doon, 'di ba? Sa rent pa lang, sa cost of living. Yung pagkain, mahal din, kasi syempre bibili ka sa labas. Pag nag-grocery ka, syempre mahal din, kasi pag dollar yung kinikita mo, dollar din yung gastos mo. Kaya yung natira, sakto lang talaga guys na ipapadala natin sa
mga mahal natin sa buhay sa Pilipinas. So most of the time, 'di ba yung naiipon lang talaga natin, wala ano lang, uniform tsaka resibo, tama nung mga remittance na na pinadala natin. So, yun guys, yung iisipin natin na habang nasa abroad pa tayo, maghanap tayo, 'di ba, nung other opportunities, 'di ba, sideline, racket, 'di ba, online business na pwede ho nating gawin para at least makadagdag ng income, 'di ba, sa atin. And malay natin, 'di ba, in preparation po 'yun, at least nakapag-start ka ng negosyo, 'di ba, ng extra income. Tama po ba na malay mo, 'di ba, yung extra income pala na 'yun po yung magiging reason kung paano tayo makakapag for good sa Pilipinas. So, yun po yung reason number 1. So, number 2 reason, no, bakit natin kailangan ng extra income, guys, is hindi po tayo habang buhay, 'di ba, nasa abroad, or hindi habang buhay kaya nating magtrabaho sa ibang bansa. So, tandaan natin guys, no, na lahat tayo tumatanda. Correct? Lahat tayo napapagod, 'di ba? Dadating yung time, no, hindi man natin hinihingi, lahat tayo magkakasakit. Tama po ba? So, hindi naman siguro lahat, no? Pero what if dumating sa point in time na magkasakit tayo, 'di ba? And yung opportunities po sa abroad, 'di ba? Ano yan kumbaga hindi po yan consistent, 'di ba? Minsan nawawala yung opportunity, 'di ba? Tinapos mo yung kontrata mo, babalik ka ulit. What if next time pag uwi mo, wala ka nang babalikan pala, 'di ba? Wala nang opportunity para sa iyo. Tama po ba? So, kailangan lang na ngayon habang malakas pa tayo, 'di ba? Habang alam mo 'yun, kaya pa nung katawan natin, sipagan natin sa trabaho, pero wag nating kalimutan guys na syempre hindi po yan lifetime. 'Di ba? Walang forever, ika nga sa abroad. So dapat ngayon pa lang, as early as now, pinaghahandaan na ho natin yung future natin. Ano yung future na yan, 'di ba? Dadating yung point in time, uuwi din tayo sa Pilipinas, 'di ba? Puwera lang siguro doon sa mga naging permanent resident na sa abroad, 'di ba? Doon na talaga sila, citizen na sila. Tama po ba? Pero hindi ho majority talaga, hindi ganoon. Majority talaga ng mga nagtatrabaho sa abroad, ano lang, temporary lang talaga 'yan. Kumbaga OFW tayo. Kumbaga hindi ka citizen doon, hinire ka doon para mag-work, 'di ba? May working visa ka lang, and syempre may contract ka. Tama po. So, ngayon, habang malakas pa tayo, 'di ba? Habang kaya ng katawan natin, guys, take time, 'di ba, na maghanap ka ng other opportunities sa labas. Ano ba yung pwede mong gawin sa abroad para kumita ka ng extra? 'Di ba? Marami nga sa iba, 'di ba, nagluluto sila doon, nagbebenta sila ng mga kakanin or yung mga pagkain, lutong bahay na pang Pinoy, 'di ba? Yung iba naman, marami. Guys, in my case naman, during that time no nagtatrabaho ako sa abroad, no, as OFW din, yung ginagawa ko naman, yung online business na to, yung Unified, nagbo-book ako ng ticket, guys. 'Di ba? Since may remittance din, tumatanggap din ako ng pera padala. 'Di ba? Kahit bills payment, 'di ba? Yung magbabayad sila ng bills pag dun sa bahay nila sa Pilipinas, no? Kasi mostly pala nung nangyayari sa mga OFW, pag nagpapadala tayo ng pera, kasama na doon, 'di ba, yung pangbayad ng bills, kadalasan pala yung mga mahal nila sa buhay, hindi binabayad, ginagastos, tapos humihingi ulit, 'di ba, doon sa kamag-anak nila sa abroad, 'di ba, sinasabi, "Uy, nagastos po namin yung pangbayad ng kuryente, pwede magpadala ka ulit." So, yung ginagawa nila, sa akin na lang sila nagbabayad ng bills. So, yung point ko guys, no, na alam mo 'yon, anytime pwede ho tayong palitan sa work natin sa abroad, 'di ba? Pwede tayong palitan ng mas magaling sa atin, mas bata sa atin, mas malakas sa atin. Tama po, no? Kaya dapat, 'di ba, sulitin natin yung time na habang nagwo-work tayo, correct, is talagang magdagdag tayo ng extra income. So mostly nung nakikita ko na wrong mindset guys ng OFW, sinasabi nila na, ay hindi, next time na ako magnenegosyo. Next time na ako hahanap ng ibang pagkakitaan pag nag-for good na ako, 'di ba? Pag nasa Pilipinas na ako. Pero guys, believe me, 'di ba, kahit magtanong ka pa dun sa mga OFW, majority ho talaga pagdating sa Pilipinas, wala ho, ubos yung ipon. No, kasi bakit? Tayong mga OFW, 'di ba, pag uuwi ng Pilipinas, gastos dito, gastos doon, bili nito, bili niyan, correct? So eventually nauubos yung pera, nauubos yung ipon, hindi nakapagnegosyo, yung maiisip na lang ulit ay mag-abroad na lang ulit ako. Correct po ba? Ayan. So, ito guys, last but not the least, yung reason number 3 natin. Ito, pakinggan nating mabuti. Reason number 3, 'di ba? Deserve mong makasama ang pamilya mo. Ayan. So, reason number 3, deserve mong makasama ang pamilya mo. So, guys, 'di ba, makikita natin 'yan sa mga pelikula, sa mga tawag ba nito, sa mga
stories, 'di ba, na yung iba OFW halos buong buhay nila nasa abroad sila, hindi man lang nila nakasama nung matagal, 'di ba, yung anak nila, yung asawa nila, 'di ba? And imagine mo, nabibigyan natin sila ng magandang buhay, no? Pero tayo mismo is hindi man lang tayo nakapag-create ng memories kasama sila. 'Di ba? Hindi natin, karamihan diyan hindi man lang naka-attend ng graduation ng anak nila, 'di ba? Hindi man lang nasamahan sa paglaki. Yung iba nakakalungkot, may mga kilala ako, teacher sila sa ibang bansa. 'Di ba? Nagtuturo sila ng ibang bata, pero sila mismo hindi nila natuturuan yung anak nila mismo. So, guys, no, tandaan natin, deserve nating makasama yung family natin, yung pamilya natin. So, kung merong option, tama po ba? Kung meron tayong pwedeng gawin, 'di ba, na kumita pa din tayo ng malaki, 'di ba? At kasama natin yung family natin. So, why not now, habang nasa abroad ka, umpisahan mo na. 'Di ba? Huwag mo nang antayin na alam mo yun, uuwi ka pa ng Pilipinas bago mo siya gawin. So, habang nasa abroad ka, guys, posible po, no? Ako na po yung magsasabi sa inyo, posible siya. So, pwede ka mag-start ng online business, pwede ka magbenta na dyan ng kung ano-ano, 'di ba? Yung mga produkto, buy and sell ka, kahit ano, no? Basta yung point ko, kailangan nating dagdagan yung pagkakitaan natin habang tayo po ay nasa ibang bansa. Nakuha po? So, yun lang, guys, yung 3 reasons natin, no, bakit natin kailangan ng extra income as an OFW. So, I hope and I pray, no, sa mga OFW po dito na nanonood. And syempre, dun po sa may mga kamag-anak na OFW, share po natin to sa kanila. So, goal ko is, syempre, mas marami po talaga yung ma-open yung mind to open their own business. Yung pagdinegosyo po ngayon, hindi kailangan magtayo ka ng tindahan, ng pwesto. Kahit online, guys, pwede na gamit yung cellphone mo. Tama po. So, yun lang. And syempre, if you're watching this video, tama po, so you can comment down below, OFW, and pwede mo na ding sabihin kung saang bansa ka ngayon, no? Para at least pwede kitang ma-shoutout sa next videos natin. With that, guys, to God be the glory. See you on our next videos. Bye-bye.